Live na po. Thank you, Len. Bay, Tulong bay. Nasaan ka? sa city. City. Tarantada. Wala pa to ang guest speaker. Grabe layoff karon sa IBM, nag-layoff 8,000. Okay. Microsoft nag-layoff 9,000 because of AI. Sila, change sila og one. Hmm? Change sila og production target. Change sila AI. Good afternoon, Danica. So effect na sa efficiency Well, efficiency improvement. also, uh, there are there are jobs that can be done 100% by AI, especially the manualized job. Manualized job. Please comment your location so we can make a shout out. Good afternoon, Mark, from PUP Lopez Campus. Oh, malayo-layo, Quezon. And si Danica is watching from Ascot. Oh, the NCR Vice President, Miss Ellen Solosod is watching. Hi, Ellen. Vincent Vance, Ultra Sky Solutions Limited. So why the multiple posting? Jean Jensen and Daniel Naval. Good afternoon. Wow, from National Cyber Training Institute. Estudyante to si Daniel sa NCTI. Justin, our cyber warrior from Bacolod. Magandang hapon, Ellen. Highly repetitive jobs will be most likely replaced by AI. Wow. I think that's what's happening now. So last week it was IBM who announced the termination of 8,000 employees. And this week lang, days ago. And yesterday it was Microsoft, 9,000. Siguro these are sabi nga ni Jean, the repetitive jobs, the highly manualized jobs. No? So
cybersecurity will never be replaced by AI because cybersecurity is not manualized. It requires critical thinking. It's highly analytical. And the human factor in the incident response aspect cannot be automated. Mga ba? Yes, oo. Cannot be automated. So there will be false positives if you will not use the critical thinking and analytical thinking of the human factor of humans. Good afternoon, AIDS. Si Adrian Borja Santos. And of course, si Miss Kershey, also from Bacolod, our team lead in CISO as a service. And Norgy Perenyo, mayong hapon. Taga-asa man eh. Sa Cebu ka, Norgy. And si former Pixpro Batangas City Chapter President Marlon Estrella. Magandang hapon. And si Prof. Excel or Doc Excel na ba? Doctor na ba? Excel. We had our Pixpro chapter also in Abra. It was Excel who brought Pixpro in Abra. And ang comment ni Jean is some basic fundamental aspects of cybersecurity may be powered by AI, but the strategic cybersecurity is one that is really initiated by live humans. That's the point. The layer where cybersecurity jobs are highly manualized are number one, firewall administration, IDS or EDR or antivirus administration or support. These are highly manualized. But the strategic, the incident response, the threat intel, threat hunting, these are highly critical and analytical. Good afternoon, Ronel from Tanawan, Dingalan, Aurora. Press Royden, nandyan ka na pala. Mr. Chair, Yeah. Press. May may, hapon ha na, press. may Mayong may hapon. hapon. Kumusta man ang inauguration ni Governor Barry Cuatro? So far, so good. maraming tao. Nagpa-picture ka pa kay Senator Marcoleta. Kasi ano Mga ang press, combination man to sa mga DDS o mga leftist. ah, ano yon yung ano yon yung mga Yung yung nag-attend pa, yung nag-attend sa inauguration ni Gov. Baricuatro. ah, Yung mga labor leftist na mga maraming unexpected na dumalo doon. So yeah, punong-puno kaya doon kami sa yung wing kaya lahat ng dumadaan pwede na kami magpa-picture kasi dumadaan sila doon lahat eh. Walang ano eh. Sino pang nandito? Si Jericho. Good afternoon, Jericho. And si Joy Kenneth. Rich? Sino si Rich? Press.
Siya yung ano, yung planning officer natin. Actually, successful yung advocacy natin with Fix Pro, no, sa isang eskwelahan dito sa Cebu, no. Hopefully, marami pa kaming ma-engage na eskwelahan, lalo na doon sa mga medyo bundok-bundok ng mga areas dito sa Cebu, no. So hopefully sa South, no, South and North siguro. So within the year, so, sana marami pa kaming ma-engage. Pres, Yung yung mga barrio captain sa Moalboal, excited sila sa DICT. Lalo Excited. na lalo na nung sinabi ko na mag-provide kayo ng free internet connection Yun doon lang. sa mga barangays. Yun lang. Sabi na, imbitahin natin kaagad, sir. Imbitahin natin. Actually, free meron naman, internet connection, gamitin lang pang ano, pang meron namang, Pornhub. meron namang, ah, may na-establish naman kami na mga eskwelahan na may wifi. Hindi lang lahat, no? Yung mga gida nila sa South, marami naman dyan, no? Yung mga eskwelahan. So, Actually, Pres, yung mga strategic places doon, yung mga roads na nagka-cut from Argao to no, Banjan, meron, from ano, dapat kasi ganun. maraming accidents happening doon eh. Oo. Yung response time doon ng yung mga responders napakabagal kasi walang connectivity, cellphone at saka data. Yeah, yun yung dinidiscuss namin with Director Frederick Amores, no? Isa siya sa mga nag-ano talaga na maraming tower company na makapag tayo ng mga cell sites sa Bulubundukin, sa lahat ng areas na minamapping ng NTC at saka DICT. So, kaya lang medyo may kabagalan ng konti, no, dun sa mga permitting and locational permit, no, dun sa mga LGUs. Yeah. Kasi yung mga LGUs hindi masyado sumusunod doon sa Executive Order 32 ni PBBM, no? So doon medyo marami tayong problema doon sa yung site development ba, no? So hindi maintindihan pa rin ng mga tao, no? So ah, marami pa rin silang concern about yung radiation, no? So Grabe, Jason pa din. meron pa Yeah. rin, meron pa rin, meron pa rin. Hindi Saka pa yung na mga namatay yung issue na yan. Oo, meron yan. Lately lang no, sa mga dito sa within Cebu City and Talisay, no. May mga issues pa rin na ayaw magbigay ng clearance yung barangay kasi may objection, may manifestation or complaint yung mga subdivision, yung mga neighborhood, no. Maraming mga issues. So, ganon pa rin yan. Hindi mawawala yan, no? So mabagal talaga yung coverage, no, yung penetration. Kaya kami dito sa DICT, no, as much as possible kung may mabigyan lang ng mga funding, no, so makontinue natin yung mga existing at saka mayroon tayong maidagdag doon sa mga lalo na yung mga gida sites, no. Importante yung mga gida sites. And with the support doon sa sana magkaroon ng yung konektadong Pinoy, no? Activating, empowering the local ISPs and cable TVs and other telecom contractors, tsaka yung mga ibang mga stakeholders, no? Para doon sa, Sana mapirmahan na. sana Connectivity agreement. mapirmahan na para maglalabas yung IRR. And sana kaunti na lang yung mga permits na or mga requirements doon sa mga local government units, no? So sana may mga updates kasi talagang need talaga yung internet or connectivity, no? So tayo naman kung saan yung connectivity nandun yung advocacy natin kasi kailangan din i-protect, no?
So, Yeah. ang daming problema, no? Press Royden, So, ipa-open cam na natin si sige. speaker Great. natin. Ma'am Reds, Ma'am nandiyan na si Rage, Ma'am Reds. shout out lang natin si Nahihiya Kuya siya. Mike Ayan, Angelo nandyan na. Magrito. Good afternoon, Hello, good Kuya. afternoon Nandyan na po. yung bida sa bidahan natin ngayong Hi, hapon good na to. afternoon. Mayang hapon, Rich. Ngayong hapon, Sir May Angel. hapon. May hapon, Rich. Ngayong CJ hapon. Ngayong Ventura. hapon, Sir Primo. Nice to see you Nice to see you again. again. So, it's already 5 o'clock. Yes. Press Royden, please Sige. briefly introduce our guest speaker for Okay, this so subject for this afternoon. good afternoon mga Kapix Pro. Nandito na po tayo sa Kwentuhang Cybersecurity, no? Every Friday po ito, no? Alas 5 ng hapon, no? And today, we are privileged, no? Ang Central Visayas chapter with the guidance of our chairman and our executive director, we will be presenting the basic naman, no? Yung cybersecurity, no? Yung para sa mga ordinaryong tao itong topic namin ngayon, no? So our resource person, no? She's from Bohol, no? So after ani mauli na ni siya sa Bohol kay ang mga taga Bohol mauli mi gyud na sa ilahan, no? Kay kada bulan na may pista. Okay? And she's the secretary natin ngayon sa secretariat natin sa Central Pixpo Visayas. Central Visayas, and currently the planning officer dito sa DICT public key infrastructure natin na services, no, sa Region 7, covering Region 7. So without further ado, no, please help me welcome Ma'am Richel Pabiliar. Okay, Miss Rach, the floor is yours. You can share Okay. your slides. Yes, thank you. Good afternoon, everyone. So, welcome po. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, I'm very glad to be part of this today's session here in Pix Pro Kwentong Cybersecurity. So, this is my first time. So, we are here to share a real story or practical tips or lessons on how to help us to be safe in digital world, right? So, kwentuhan lang to. Ano lang to, light lang, light topic, then mga practical tips lang po. So, before I'll dive into my topic, so may tatanong lang po sana ako, or just to evaluate yourself if cyber safe, or are you safe in cyber world na ba talaga? No? So, diretso na po ako sa topic ko para since Sir Royden has already introduced me, then before, gusto ko sana pasalamatan din po sila Sir Angel at saka Sir Primo for inviting me here dito sa Pix Pro Kwentuhan. So, I'll be discussing the cyber hygiene. This is most part, actually, this is practical topic ngayon sa digital world natin kasi some of us, we are using is digital gadgets, devices, and then social media. So we are evolving right now in cyber or internet. We're connecting right now in internet, especially social medias. So this session is where I am focusing or targeting my participants to our teenagers or young people right now who are watching. I hope meron po. Kasi ito po yung mga tips natin para maging cyber safe po tayo while using the social media in our daily lives. Okay? So, I'll be sharing my um okay?
So, yan po. So I'll be talking about cyber hygiene po. So, ano po ba itong cyber hygiene na tinatawag nila? So, just like a cyber hygiene or a body hygiene, di ba? If ever gusto natin na maging malinis yung katawan natin or protektado tayo sa sakit, ano ba ang dapat gawin? Just like, gaya rin yan ng gamit natin sa digital world natin or daily lives natin gamit sa mga social media, gadgets, cellphone, computer. So, sa cyber hygiene, we were talking practices or best practices para po ma-maintain natin na safe tayo online. Okay? So, may mga steps po or dapat tandaan kung paano maging safe ang isang user or subscriber ng isang mga apps, lalo na ngayon, mga social media, platforms. So, kailangan natin alamin kung paano maging safe para hindi tayo basta-basta mapasok ng mga intruders, like parang sa bahay na kailangan close yung mga bahay natin para hindi tayo basta-basta mapasok ng mga intruders. So, this topic actually, I am focusing this one to have a prevention kasi kasi kung compromise na tayo, mas malaking ano yan, yung problema. So, iniiwasan natin na ma-compromise tayo. So, dito pa lang mga youth, mga kabataan ngayon, sila dapat alam na nila kung paano maging cyber safe. Okay? So, we are using right now digital devices like cell phone, computer. So, sino ba dito? Ang alam ko Wala. lahat halos meron ng mga cellphones, meron ng mga computer, meron ngang iba, isang tao, dalawang cellphone, tatlo ang accounts, iba't iba ang yung mga platform na social media ginagamit, 'di ba? So, tayong lahat, we are using right now social medias and internet. So, si cyber hygiene, ito yung mga practices. Pero, meron tayong ini-ensure na ano ba yung pinoprotektahan natin na maging safe tayo sa internet or sa social media. Diba yung mga So, dapat si user, safe natin or hindi natin basta-basta binibigay yung mga personal information. So, isa yan sa mga risk or key to, to get compromised. Kasi we are giving or we are sharing too much in the social media or online our personal information. So, bakit nga ba kailangan natin siya protektahan? So, bakit ba kailangan natin siya protektahan? So, yung iba, kailangan baka gamitin nila sa masama, di ba? Hindi natin alam. We are sharing too much our personal information like kung saan tayo nakatira, sinong mga ah, parents natin, kailan birthday natin, yan. Yan yung pinaka, talaga, kadalasan, sinishare natin yung birthday nyo, address nyo, contact number nyo. So, kadalasan, yan yun yung kinukuha or hindi natin alam. Every time na sinishare natin siya online, ibig sabihin, you are opening your door to everyone. Hindi natin alam kung sino yung everyone na yan. Strangers ba yan? Good person ba yan? Or bad? Diba? So, paano natin malalaman na cyber safe tayo? So, I have tips here. I'll give you 8 tips to make you safe in cyber. So, mga basic tips to, but that would depend on you kung paano natin siya i-apply in our daily lives. Here are some tips to be cyber safe. First one is read and understand the rules of the platform you're using. So, we all know na maraming platform na online na social media, Facebook, Instagram, may Google, may mga application, mobile games. So, ang dami-dami nating pwede makuha sa online. Ang dami-dami nating pwedeng i-share sa online. And then, si online, then, pwede din yan yung pintuan para makuha nila yung mga information natin. So, ang isang tip doon ay para malaman natin na safe tayo, kailangan natin intindihin or basahin kung ano yung mga rules and policies nila sa bawat platforms. So, make it a practice po na mag-read po tayo ng mga rules, policies sa mga bawat platforms na ginagamit natin.
may tinatawag din tayong terms of use. So, kung napapansin nyo, bawat open nyo po ng account ng mga platforms, meron po tayong kiniklik na tick box dyan. Ibig sabihin yan, you are agreeing or ina-accept nyo po yung mga terms of use or terms and condition po doon sa platform na yan. 'Di ba? So, kung tinatanggap niyo po yung terms of use, ibig sabihin, kailangan alam mo. So, make it a habit na basahin po natin yung mga terms of use or mga content nila. Kasi yung iba, click lang ng click, next, accept, 'di ba? Mahaba, Hindi natin mahaba alam. kasi. Oh, yun. Yun po yung sir. Medyo mahaba po daw yung kasi nakakapagod po daw magbasa, masyadong mahaba. Totoo naman po, kasi ako po mismo, hindi rin ako nagbabasa. Actually, honestly, hindi po din po ako nagbabasa. Pero meron na pong kina. Ano po ba yung mga ah, yung parang marang highlights nila kung anong meron dito sa isang platform na to na wala doon sa isang platform or ano yung um, limitation lang po nila, mga ganun. Yun po yung pinafocus natin. Kadalasan sa umpisang terms, pare-pareho lang yan ng content. Pero at least may scanning or skimming lang po kayong ginagawa na pagbabasa. At least may idea po kayo doon. Okay? Reminder, so before you pause now and the rules of the platform, it helps you to stay safe, respectful, and in control of your online world. So, actually, yes, totoo po to. So, kailangan po natin, before po tayo mag-post, pag-isipan niyo po muna paano po yung rules. Or, ano ba to? Limit na ba to or kasama na ba to sa term of use na ginamit ko sa platform o baka na you are violating na the rules or yun po yung i-evaluate nyo po or mag-pause po kayo for a while para po malaman nyo na hindi ba to makakasama or um, red flag na ba to para sa mga platform na pinopost ko or ini-scan nyo or sinasalihan nyo ng mga platform. So, try to pause po for a while before you post. Second tips, use for real name when making an account. Yes, actually, marami po tayong mga accounts. We're not only talking here social medias, but also for we are using accounts for our e-commerce or online transaction, like sa mga government transactions, di ba? So, mag-open ka ng account dyan. So, use your real name naman po. Bakit po kailangan natin ng real name? Para po ma-verify na kayo po talaga yan. For verification purposes po. Para po, wala pong ibang makakagamit sa pangalan niyo po na totoo. Baka po may mag-register naman na iba yung totoong pangalan nyo naman yung gagamitin nila, di ba? So, considering as, na yon impersonator na yon. So, make sure na real name nyo po yung ginagamit nyo as your account. Then, so ito po yung account kadalasan. So, sharing that one. Ito po yung third tip. Use a secure and private device or browser. Ito po yung meron po tayong mga browser na kadalasan hindi natin alam kung safe pa siya. Kasi kadalasan po natin gamit dito is Google Chrome, Firefox, ito po, mga Brave. So, i-check po natin, make sure po na secure po itong mga browser na ginagamit natin. Kasi may mga data or mga privacy setting po sila. Chine-check po natin yan kung makaka-manage ba tayo or manageable po yung mga browser nila. Ito po yun. So you have to check also, stick your own device. So first, you have to stick your own device. Ito, kadalasan sa mga teenagers ngayon kasi pag gumagamit sila ng ibang mga unit or like computer shop, tapos pumupunta sila sa ibang unit or gumagamit sila. Tapos nakalimutan nila mag-log out. So, ibig sabihin yan,
anyone can use your computer pag nakalimutan nila mag-log out. So, make sure na every time na gumagamit kayo ng ibang device naman or yung ibang computer, make sure naka-log out kayo para hindi naman po pwedeng gamitin yung online or naka-login ninyo na mga account. So, then iwasan din po natin na maggamit ng iba't ibang device. Since we have our own mobile naman po, so hindi naman po delikado na if at mobile phone natin, ito lang yung ginagamit natin, so okay lang. Pero yung iba kasi, like, yung iba nakikilagin sa ibang cellphone, yung mga, lalo na yung mga estudyante ngayon. So, tapos nakalimutan nila mag-log out. So, possible if yung may-ari ng phone, pwede gamitin yung account mo. So, di ba, pwede naman yun. Then, second is pick a browser that cares about privacy. So, yun yung sinasabi ko kanina na may mga browser talaga na you can manage the privacy sa yung mga binabrowse nyo. Like, may settings na privacy settings, ganun. So, piliin nyo yung mga browser na mga ganyan. The third one is check your browser settings. So you can check also your browser settings to have a privacy or makakalimit kayo kung sino lang yung pwedeng maka-view ng ano nyo, account nyo. So try to explore the settings of all the browser you are using. Then the fourth one is look for HTTPS. So every time po na nagbrowse tayo ng mga websites or platform, you may check also, ugaliin niyo pong i-check po yung mga URL or yung mga website na make sure naka-HTTPS po yan. HTTPS po, ibig sabihin, pag may S po is secured na po yung site na binibisita nyo. But meron din po pa rin pong nakakapasok ng mga yung mga kasi yung ibang site na walang HTTPS i-direct kayo sa ibang browser parang ganun. Ibig sa para nito ito yung mga browser na or mga website na binibigay nila na walang S. So ibig sabihin pag i-click nyo yan, hindi talaga yan yung website na pupuntahan nyo pag walang S kasi parang ida-direct pa kayo doon sa ibang site. Comparing po sa naka-secured na po siya, so kung ano po talaga yung name ng browser niya, doon po kayo makakalagay. So you may check also, meron po tayong mga URL checker po, ginagamit po namin ngayon is yung VirusTotal. So you may also try that website na pwede po sila mag-check kung legit po ba talaga yan na mga website, na mga links. So you can also check that one. Then the last one, watch out for sketchy extensions. So may mga, yung parang mga mambubudol, they are trying to, parang nakaklik ka ng ganitong site, tapos may lalabas na bigla. So try to check po na nakaset po yung mga extension nyo na legit po talaga. So, ito po, isa po ito sa mga way or tools on how our device will be secured and safe. So ang alam ko, familiar na sa inyo to, itong tatlong to, using the antivirus. Halos lahat ng mga mobile phone ngayon is built-in na, meron na sila mga antivirus. Yes. You can check your antivirus on your mobile. If wala naman, pwede naman po, may mga free antivirus naman po tayo na makukuha, pero kadalasan meron din pong bayad. Like sa VPN naman po, ito po yung magsisecure ng mga site na ginagamit nyo or online. So, ito po kasi parang ano siya, parang may bayad pa siya ngayon. So, kadalasan sa mga teenagers or sa mga kabataan, hindi pa nila ginagamit yun. Pero in the future po na may mga establishments na sila or may yung computer na talaga or ginagamit nila for job, pwede na nilang gamitin si VPN and si firewall po. Ito po yung mga purpose nila kung bakit may VPN po tayo. So the main purpose of VPN po is to protect your privacy and hide your online activity. So yun po, kadalasan ginagamit natin yan lalo na hindi natin alam yung mga site na binibisita natin or internationally site.
So, hinahide po natin para hindi po nila makita yung mga activity natin online. So, si firewall naman po is binablock or ina-allow nila yung mga database and security rules. So, try to check po. Ito po yung mga main or mga works ni VPN at saka ni firewall. So, isa po yan sa mga tools na pwede natin para ma-secure yung mga devices natin. The fourth one is create and use a strong password. Ito po, actually, ito po yung best na tip na gusto ko po ma-share sa lahat. Kasi kadalasan po may mga account po tayo, may mga platform. Evolving po yan. Or kasama na dyan talaga dyan si password. So, minimake sure po natin na strong password naman po yung gamitin natin. Kasi, ang dami po namin na encounter or bawat engagement po na ginagawa namin. Tapos, parang nagso-social engineering po kami. Tinatry po namin na iso-social engineering po yung mga kausap namin. Ang dali lang po talaga ng mga password nila. So, kung ikaw po is manloloko or tinatry nyo maging masama, kinukuha nyo yung mga information nila, yes, you may. Kasi mismo si user, hindi po strong password yung ginagamit nila. So, ito po yung mga tip para malaman. Do not use the same password for all your accounts. So, since marami po tayong account in social medias, bawat platforms or mga mobile games na ginagamit natin, wag naman po sana same password lahat. Kasi once na ma-compromise po yung isa, so lahat talaga compromise na or ma-hack na talaga nila or ma-open nila yung account mo, di ba? So, ipa-practice po natin na wag po sana same account for all, same password for all accounts po. And then this one is change your password regularly. Ito po marami pong nagre-react. But regular? Nakakalimutan, yung gano'n, yung mga ganong mga reasoning. So, yes. So, parang lalo na yung mga elder na, so nakalimutan na nila yung password nila. So, ginagawa nila, isang password na lang yung ginagawa nila sa isang account. 'Di ba? Tapos hindi sila nag-change kung ano na talaga yung password, yun na talaga yung password nila. So, sa for additional extra level of security lang po, irregular change po natin yung password natin. Kahit twice a year, yung ganun po. Kasi po, minsan kasi hindi natin maiwasan na na-share natin yung password or may napag-utusan tayo na, paki-open na lang po ng account ko, ito po yung password. Tapos, may ano na siya, may detalye na siya or may hold na siya sa password mo. So, anytime pwede na rin siya mag-open ng account mo. So, once na hindi mo na malaya, nabigay mo na pala yung password mo, so dapat before pa na compromise yung account mo, i-change mo na. So, ugaliin din natin na mag-change ng password regularly. Or magsiset tayo ng kailan tayo mag-change. And then this one is use at least 16 characters password. So, yung iba kasi ginagamit nila is yung birthday nila or pangalan nila, first name, tapos may number na 1, 2, 3. Parang ganun. Ang dali-dali lang talaga siya mahulaan ng mga kahit sino. So, we are suggesting or we are advising everyone na gamitin po sana natin yung at least 16 characters. Sa bagay, wala naman po masama. At as long as na matandaan niyo lang po yung password nyo. So, 16 characters po, minimum po sana natin na character doon. Then, we will use a combination po ng alphanumeric special character and use the upper and lower case po, na mga keys. So, gamitin po natin yung keyboards natin. Marami naman po siyang character. So, as long as na hindi po siya madali tandaan ng iba or makuha ng iba. Then this one is use a passphrase or your native language. Yes, it's not necessary po na English po talaga yung password nyo or your name, your birthday, or your mansari po ng jowa nyo or ganon. Parang ang dali-dali lang po kasi you can use a native language like yung parang
hiligay nun, diin ka magbakal or mga ganyan. So, hindi naman po lahat alam niya na dialect, di ba? Or na lingwahe. So, you can use that one. Wala naman pong kailangan correct spelling ba or correct grammar yung sa password natin. So, we suggest na gamitin po din po natin yung mga native language natin or use a passphrase like may mga lyrics ba sa kanta or yung mga motto mo in life, yung mga ganon. So, you can use that one also. Use a secure password manager. So, meron po tayong mga password manager na mag-autofill or magbibigay po ng mga strong password na po enough para magamit po natin yan. Para hindi naman po siya randomly na mahulaan po ng iba. So, you can use also a secure password manager. Secure password manager. Then, this one is, ito po, bawat po engagement namin, may mga kabataan na tinatry namin sila na magamit ng passwordmonster.com para po malaman nila kung gaano po ka-strong yung password nila. So, you may also check this one or try this one. Ita-type nyo lang po yung password nyo. Hindi na necessary na i-click or i-enter. Wala po. Typing lang po talaga. Tapos alam niya na kung gaano ka-strong or kailan makatrack ba or makakrack yung password mo. So, meron po dyan mga century or meron po dyan na kahit 1 hour, pwede na hulaan pwede na makukuha or malalaman yung password mo. Ganon. So, isa rin po ito sa mga parang pinapagawa namin sa mga participants namin. Then the fifth one is you may also check your privacy settings. So bawat platform or mga application na ginagamit natin, it has a privacy setting. So, kasi yung iba, hindi na nila chine-check. Basta naka-online na sila, yung naka-post, maka-accept na sila ng friends, or gaming na sila. Hindi nila alam na meron po tayong privacy settings sa bawat platform or application. You have to go to settings or account menu. So, may mga account menu po siya na pwede nyo ma-set yung mga menu nyo. Find a privacy settings. And then, lalo na sa mga social media, you can check also na meron po tayong mga, mamamanage po natin kung sino po yung allow lang na maka-view sa social media natin or sa mga bawat post natin or activity online. And sino po yung maka-tag. Meron po yan at actually, then, ito po si review and login security settings. So, bawat login, pwede po natin siya ma-review or you can also use the multi-factor authentication. Ito po yung, meron po tayong mga authentication manager or yung parang bawat login nyo po, hindi po siya, pag nag-login po kayo sa password nyo, hihingi pa siya ng another authentication or authenticity na ikaw ba talaga yung nag-login. So, dapat nakaset po yan ang mga multi-factor authentication po natin. So, you can check also sa security settings para po pandagdag po sana sa security level or sa security po natin sa mga online transaction natin. Limit data sharing. So, ito po sana ay ma-practice po sa lahat na limit lang po sana yung sinishare natin ng mga data like yung mga engagement natin or activity natin bawat araw or saan ka pumunta, mga ganon. So, I hope iiwasan po sana natin na isi-share natin lahat online. Kasi kung isipin na lang natin, pag sinishare na natin online, hindi na natin mababawi yan. 'Di ba? So, make sure na limit po tayo sa sharing. Then, manage block and report features. So, meron po siyang mga features and para ma-manage po natin kung sino po yung dapat i-block or i-report na mga yung pumapop up sa mga online sa mga application natin or sa mga platforms na ginagamit natin. Set profiles to private. So, a friendly reminder. So, make sure na set po natin na mga profiles natin is into private. Then, approve followers or friends
manually. Ito po yung, kasi meron po tayong mga social media na nag-auto admit sa mga followers or friends. Ugaliin po sana natin na mag-approve po tayo manually. Meron po kasi para at least ma-check po natin na yung mga friends natin sa social media or sa mga application natin na kilala talaga natin kasi doon tayo nagsishare ng mga activity, yung ginagawa natin sa school, lalo na sa school, sa mga trabaho natin. Tapos makikita nila na tapos strangers lang sila. So, dapat check natin kung sino po yung mga i-approve natin ng mga friends. Kasi lalo na ngayon merong yung mga Arabo or mga Indians na mga hindi natin kilala or mga ibang nationality po, hindi natin kilala. Kadalasan mga foreigner, hindi po natin kilala. So, i-check po natin na sana kilala po natin yung mga i-add natin as friend. Never share your password. So, never share your password. As a parent or guardian before changing settings you don't understand. So ito po yung may mga settings po tayo. Kadalasan yung mga kabataan ngayon na hindi nila alam na ano po ibig sabihin niya, ano po ibig sabihin. So as the mga expert or mga parents natin na mas alam nila kung para saan ba yung settings or mga ginagamit natin. Dapat isi-set ba to or kailangan ba to? The sixth one, have a multiple backup rules. So, ito po is, ugaliin po natin to gamitin. So, we have 3 backup rules. So, create at least 3 copies. Ito po yung mga data na nakastore po doon sa mga unit natin na hindi natin alam if once na ma-compromise, hindi na natin ma-retrieve or paano pa natin matatrack. So, ugaliin po sana natin, lalo na ngayon mga kabataan, if ever job hunting, yung mga graduating students, so may mga data na sila or mga certificates, yung ginagather nila, tapos nasa, sa unit na nila. So, if ever masira or ma-compromise yung mga unit natin, make sure na baback up na natin yung mga data. So we have this one, at least 3 copies of your data, then at least 2 storage naman po gamitin natin yung mga external device or flash drive. You can also use that one. Or you can also use the offsite storage like the cloud, Google Drive. So pwede na natin siya gamitin. Now we have um, 3-to-1 backup rules. Update your devices. So ito yung kadalasan na ini-ignore lang natin. Hindi natin alam na importante pala siya. So, update your devices. So, may mga devices tayo like lalo na yung mga smartphones natin. So, hindi natin alam na kailangan pala natin siya i-update. No? So, first, be cautious about what you plug into your devices. Ito po yung kadalasan hindi natin alam na gumagamit lang tayo ng mga flash drives na hindi natin alam kung safe ba yun or compatible ba yun sa mga gadgets natin, mga mobile devices natin. So, be conscious about what you plug in. So, dapat alam natin kung safe ba yung mga devices or mga external drives na ginagamit natin or ini-install natin sa mga devices. Avoid installing third-party application directly from the internet without verifying their source. So, may mga third-party application talaga na hindi natin alam directly without verifying their. Lalo na pag yung kadalasan ngayon yung mga face application, yung mga ganun. So, hindi natin alam if secured ba yun, hindi natin alam binibigay na natin ng consent na they are kinuha na nila yung mga information natin. So, avoid din natin yung mga installation na kahit hindi natin alam para saan yung application na yun. Na verified ba talaga or legit ba talaga yung mga application na yun. Then, the next one is don't forget to patch your operating system and update your apps. So, may mga sa store natin sa Google Play or Google Store, App Store, automatically sasuggest siya na you have to update this application. So,
ugaliin din natin na sana ma-updated din po yung mga application na naka-install sa mga devices natin. Para since ang purpose po talaga yun is nag-update yung mga system na ginagamit to track our may mga bad or yung mga ginagamit nila na technology naman na para makuha yung mga information natin. Tapos yung mga devices natin is hindi naka-update. So paano natin ma-prevent or shield yung mga ganun na mga attacks? So make sure yung mga application naman natin is they are proposing naman na ma-update naman yung mga system nila. So, ugaliin din natin na mag-update sa mga application. Be mindful in connecting to the public Wi-Fi networks. So, ito, kadalasan pag pumupunta tayo sa mga coffee shop or mall, tapos pag-check natin, may free wifi. So, syempre, ma-avail natin yung mga free wifi. Hindi natin alam. Minsan kasi hindi natin alam kung legit ba talaga na sa mall wifi yan. So, then open lang siya, walang password. So, tayo naman, connect lang tayo ng connect. Tapos, kadalasan naman, pag nakakonect tayo, doon tayo nag-banking transaction or share GCash, open GCash. 'Di ba? So, um, minsan yan po din po ang way ng mga predators na makuha nila yung mga information natin kasi we are allowing them or tayo mismo nag-connect or inaalaw nila natin sila na makuha yung mga data natin sa mga gadgets natin or mobile devices. Kasi hindi natin check kung legit ba talaga or basta-basta na lang tayo kumukonect sa mga ah, public Wi-Fi network. So, sana naman maging lesson po yan sa mga kabataan ngayon na hindi basta-basta mag-connect or if ever nasa coffee shop, make sure yung name talaga ng coffee shop Wi-Fi yung gamitin nila or kung pwede mag-data na lang kayo, mga ganon. Ganon na lang sana para iwas po tayo na ma-compromise po tayo. This one, the last one is think before you click. So, ito po, ang laking tulong po ito. Bakit kailangan natin mag-think muna before tayo mag-click? Kasi ngayon, parang gusto natin mabilisan. Pag nakita mo na to, ang ganda nito, o may mga offer, or lalo na ngayon sa panahon na to, may mga messages tayo na mga link na parang nangbubudol talaga or mga messages na hindi natin alam kung totoo na ba talaga to or legit ba talaga to na mga messages, then you have to click this link, di ba? So, isa to sa mga way na sana magamiting parang motto natin to using online. Think before you click. So, para malaman natin. So, anong gagawin natin para ma-sure natin? Anong basis natin ma-sure ba na legit to? 'Di ba? So, we have to verify first. Ang first gawin is to verify. Galing magtanong or legit ba to? Totoo ba to? Saan to galing? Sino nagbigay nito? Mga ganon. So, may mga tanong ka dapat alam mo kung totoo ba to? Paano kung i-click ko to, anong mangyayari, yung mga ganon. 'Di ba? So, lalo na ngayon sa social media. Ito, atake to. First, atake talaga sa mga predators natin or mga bad hackers natin is ginagamit nila yung social media kasi alam nila na lahat ng tao meron na talaga social media. So, lalo na sa mga kabataan, ah, mga elders na hindi pa masyadong alam paano gamitin ang social media. So, yung mga vulnerable po talaga yung tinatarget nila. So, sa social media, safety. So, may mga fake social media ba? Yung mga account, paano ba natin malalaman? So, ito yung mga makaka-identify kung fake accounts. How to identify fake accounts. So, here's some tips. So, check the profile picture. Yes. May mga account talaga social media na ngayon na
parang, ang ganda naman, parang, totoo ba yan? Siya ba yan? Mga ganon. So, hindi nila alam na kinuha lang pala yun sa Google, yung mga ganon. Para lang makakuha siya ng atensyon, i-add siya, or ma-friend kayo sa social media. So, beware po sana dyan sa mga ganyan. So, sure po natin na legit po talaga. Look at the username. So, check po natin yung mga username. Then, review the bio and the post. So, makikita nyo kung may mga information, personal information ba siyang pinost dyan sa social media niya, kung taga-saan siya. Then, kung may mga activity pa siya, kung sa kadalasan makikita nyo kung wala masyadong post or naka-private account siya. Naka-follow siya sa'yo pero naka-private account siya. So, check nyo kung legit or may mga friends, mutual friends ba kayo? Mga ganun. Check friends and followers ito. So, i-check nyo rin yung sino yung mga kakilala nyo nga. Kilala rin siya, nakakilala mo, mga ganun. So, isa yun sa mga basis po natin na ma-check kung fake accounts ba talaga or hindi. Engagement doesn't add up. So, yung mga engagement niya, yun yung ginawa niya or wala siyang mga comments or yung mga likes niya sa yung mga ibang accounts. Wala siyang ginagawa sa account niya. So, kadalasan yan, still lang siya. So, check din natin yan. Watch out for red flags in messaging. Ito po yung mga messages or bigla lang magme-message sa'yo na, "Hi, this is Joe. Would you mind? I can help you." Yung mga ganun. So, may mga pambubudol or mga offer na po agad siya para kakagat din kayo sa mga offer niya or that's the time na magbigay na siya ng mga magbibigay or maghihingi na siya ng mga information mo. So, just make sure po sana i-verify po natin na fake account or legit account po talaga yan. Safe posting habits. So, tayo naman, since magpo-post tayo or sharing information or sharing our activity day in daily, lalo na sa social media. So, think before you post. So, sana naman po isipin niyo po muna kung ipopost ko to, okay lang ba? Wala bang magagalit? Or kung ipopost ko to, ano ba makukuha nila sa akin? Kasi kadalasan nga yung mga kabataan magpo-post to get attention to everyone, padamihan ng likes, yung mga ganun, yung mga reactions. So, para sa kanila, ano na yun, yung ego na yun na ma-share nila, tapos maraming likes. So, parang mapakita nila na sikat na sila. Yung mga ganun na mga mindset na mga kabataan ngayon. So, sana isipin nyo muna kung ipopost to, masyadong shared na ba yung mga information ko or sobra na ba? Ganon. So, oversharing personal information. So, yun, yung mga information nyo, wag mo siya nang i-post naman. So, "Hi, it's my birthday today and I'm turning 25." Yung mga ganon. So alam na nila, birthday niya ngayon. So, birthday niya ngayon, birthday niya is July 4, yung mga ganon. So, malalaman nila din, 2000, yung mga ganon. Yung makukuha na nila yung information mo. Since you are posting naman po ikaw naman yung nagpo-post kung ano talaga yung information nyo, di ba? So, careful po tayo dyan. Then, be careful with location sharing. Ito po, minsan hindi po natin napapansin na hindi pala mabuti yung sinishare natin yung location. Lalo na yung ATM, I'm in, yan, ganon. So, alam nila na andyan ka, di ba? So, parang wala ka ng privacy na, pumunta pala siya doon, yung mga ganon. So, kung may mga marites pa, alam na nila kung saan ka pupunta, di ba? So, it's not necessary na alam ng buong mundo kung saan ka pupunta, So, kasi hindi natin alam, may may nakatingin ba or may nagsa-stalk ba sa'yo or pina-follow ka niya tapos gusto niya malaman kung ano yung daily routine mo or bawat lakad mo, yung mga ganun. So, hindi na masyadong safe para sa'yo yan or kahit sa'yo or sa family mo.
set your profile to private. So yun, set po natin yung profile natin into private. Avoid oversharing. Yes. Sana naman hindi natin ma-share yung mga lahat na information natin. Lahat na lang kilos natin, share natin sa social media, yung mga ganun. Be mindful of photos you post. So, yan. Mindful po tayo kasi kahit yung minsan nakapost tayo na nagsiselfie, hindi natin alam yung nasa likod pala natin or may ginagawang kababalaghan doon or minsan nagpo-post tayo kahit nasa CR or yung mga ganun, yung mga private, private routine na natin or ginagawa, pinopost na natin, um, parang gusto mo na talaga malaman ng buong mundo kung ano talaga yung ginagawa mo everyday. So, hindi siya mabuti para makuha nila yung mga information mo or daily activities niyo. Don't interact with suspicious accounts. So, since may mga accounts talaga na pumapasok sa ating hindi natin malalaman or uncontrollable na po yan. So, if you think they are suspicious, you have to ignore or block them using my block features naman. So, you can block them. Tag responsibly, then tatag po natin yung mga, make sure po gagamitin natin yung tagging natin kung saan tayo, yung mga ganun, so, yung location. Then, report and block. So, if you think na may mga kababalaghan or you are bullied na or may magiging na may nagsustalk na sa'yo or if you think you're a victim of stalking na or bullying, so you may use the report or block the features. Okay? Then, stay updated. Stay updated online naman po in a way na sana alam natin kung ano po yung mga weaknesses, then sino po yung tina-target nila, then lalo na yung mga safety habits natin, yung mga tips on how to be cyber safe, sana updated din po sila sa mga ganyan. So, that's why we're here to give awareness po sana sa mga kabataan na through online din po, social media, nagpo-post din kami. We have our cybersecurity Facebook page po. Sana po ma-follow nila para malaman po nila yung mga safety habits or mga tips on how to be cyber safe para maiwasan po natin na maging biktima po tayo. Okay? So, since that's my tips on how to be cyber safe, I hope meron po kayong nakuha doon. So, since we are talking na sana po maging victim, so hindi po natin maiwasan talaga na meron po talagang mga gano'n na kahit yung mga friends mo or kakilala mo na they are trying to use social media online to abuse or they want to manipulate you or control you in using their social platform. So, ito po yung isa po sa mga problema ngayon. So, lalo na sa mga kabataan na hindi po natin maiiwasan na meron na po ito is ang the cyberbullying. So, is actually hindi po to kasama sa Cyberagent pero gusto ko po sanang mapasok po kasi meron po kaming mga talagang makikita lalo na ako, may anak na ako so gusto ko po magbigay ng awareness sa mga kabataan na ngayon kung ano po talaga tong cyberbullying, ano pong epekto Tito natin. Rich, Yes, yes sir. sa next na KC, ito ang ipapapresent namin sa Central Visayas. Sige po. Sige, So, sige. Kasi hindi ko po muna to Overtime wag lang. i-discuss muna if you want. kasi this is a very important topic. Yes, It sige needs po. it needs 1 hour discussion. Yes po, Discussion. actually. Ang dami nating mga Actually. use case dito. Actually, latest na ano dito, yung artista ba yun na na-hospital dahil sa Bullying. cyberbullying? Yes po. Meron. Sige po. Mas gusto ko po sana yan para kasi ma-discuss po ng mabuti or Yes. ma Sige, Let's sige. sige. save this. Kasi madaming tema Okay. dito eh. Sige, Dami na sige. Okay. Sige, mabuti Thank you naman po. So, so, actually, yun lang po talaga yung i-share ko. So, I guess wala na po. I hope meron po kayo natutunan sa
cyber hygiene on how to be cyber safe. May mga tips at saka matandaan niyo po sana yung mga tips na binigay ko. Yun lang po. Siguro to give context or to stress more the importance of your presentation. Yes, sir. Online scams globally in 2024, there was $1.03 trillion lost. No? And only 4% of victims were able to recover their losses. Sa Philippines naman, kaya nagiging national security concern na ito kasi in 2024, yung study titled na The State of Scams in the Philippines 2024, it recorded 460 billion pesos lost to scams. And each Filipino victim lost an average of 16,000 pesos to scammers. And only 3% of victims were able to recover their losses. No? While 78% attempted but failed to do so. So your presentation is very important because if you fall victim, you won't be able to recover your money. Although meron tayong batas ngayon that is connected dito sa presentation na to, yung Anti-Financial Account Scamming Act, wherein if you if you were victimized by a scammer and you deposited money to a bank account or e-wallet of the scammer, with the complaint coming from the law enforcement agency, the BSP can order the bank or the e-wallet company to divulge all information about that account or e-wallet account. And they are removed from the protection of the Bank Secrecy Law and Data Privacy Act. So kapag involved sa scam yung account, hindi na siya protected sa Bank Secrecy Law tsaka Data Privacy Act. So pwede na nilang i-divulge yun. Hopefully, meron ng isang use case dito si Police Colonel J. Guillermo, yung nang scam sa wife niya. Ito ang ginamit niya para ma-identify yung yung perpetrator. So, but then again, sabi nga natin, prevention is more important than cure, no? Kaya we conduct this type of awareness that hopefully we can evangelize to our friends, our relatives, for them to be secure as well. Yes po. Tama po kayo, Sir Angel. Actually, this advocacy po sana is hindi po parang we cannot do this alone. So we are asking po sana na tulungan po natin yung bawat isa natin, lalo na yung mga kabataan. Kasi sila mismo, they're always online, so alam nila kung ano nangyayari online. So I hope sa family nila, yung mga parents nila, lalo na ngayon yung mga senior citizen is one of the vulnerable po natin. So, sana ma-share din nila to sa mga kapamilya nila para maiwasan din po. So, we are asking po sana help to spread this awareness, this information na share po namin. Actually, kanina lang, 3 beses ako nakatanggap ng OTP from TikTok, no? Saying na my OTP, giving me my OTP. And then someone even called na pag sagot ko, ang problema kasi ngayon, itong mga kailangan nating sagutin yung mga number na hindi natin kilala dahil ito sa Shopee, Lazada, Grab, hindi mo alam kung may nagpa-deliver sa iyo na at tumatawag sila. So pati itong pagsagot ko kanina, ang sabi niya, your TikTok one-time PIN is ganon. No? Nasasagot natin which is delikado. Supposedly, hindi natin sinasagot yung mga ganon. But yun nga,
we have to answer kasi baka ito ay Lazada ito o naliligaw na yung parcel mo, no? O siguro Press Roy din, padala natin ng ano yung mga Lazada, mag-text muna sila, no? Instead na tumawag sila agad kasi we should not be answering calls na hindi natin kilala. Diba? Isa 'yon sa ating prevention dapat, diba? Sabi ni Elue, Blue Jules. That's nice to know, sir. Since even now, AI can copy 100% look of a receipt. Exactly. Ba? Kaya sabi pa, screenshot ng proof of payment is not accepted already. May bagong problema na naman tayo. Kasi yung AI nakakakopya ng exactly identical na deposit slip na akala mo nagbayad na. No? So, hindi na natin tatanggapin yan ngayon, yung mga proof of payment na yan. AD Dapat Primo na, Marquez eh. I think on the algorithm siguro, may palisiya doon. Kailangan na pag ganun yung uri ng resibo, hindi mag-generate yung AI. O QR na lang, QR code. Yeah, QR, pwede. Ba? QR, oo. QR code na lang na mayroong security Features. uh, component doon sa QR code na makita mo. Kasi kung ganun-ganun lang, screenshot lang, Mm. medyo ano na ngayon, questionable na ngayon. Oh. Okay. Shoutout tayo sa mga Central Visayas chapter natin. So, maraming Marami ba? Mga nag-like lang. itong mga taga Central Visayas. Pero din, kumusta ang OSAEC cases in Central Visayas? Maraming mga operations dito, no? Lately lang maraming na-discover iba-ibang units ng law enforcement, no? From Mandawi, Cebu City, Lapu-Lapu, no? Yung Tri-City, maraming mga na-monitor nila and marami ding nahuli. Grabe, no? Sa anong mga areas? Mga squatters area? Yes, may mga squatters din. Ang mga Nag-connect na sa location. poverty kasi. Mm. Yung live streaming ng mga child sexual abuse materials. Ito Sa na yung ngayon, ang non-income, minomonitor diba? nila yung mga scam hub. Yung mga scam hub kasi may mga na-monitor din sila na-detect na mga intelligence report na may mga nag-ooperate pa rin. No? So, hindi pa natin alam kung may mga mahuhuli pa. No? Palipat-lipat daw. Yung last na per hour daw niyan is $100 per hour ang binabayad Malaki, ng ano. malaki na yun. Makapag Starbucks na tayo niyan. Oo. So, family na walang kinikita. Tsaka ang narinig namin dito few years ago, nagkakaroon na sila ng financier na bibili ng computer for them, magbabayad ng internet, tapos 50-50 yata revenue share. Ayun. 'Di ba? Kasi yung walang So bitawan na natin si Rage. Anyway, 1 minute to 6 o'clock na. Si Rage is Sige. traveling to Bohol So, yun nga. kasi Friday ngayon. May piyesta ba? Ingat ka sa biyahe.
Viper Rich. Oo. Okay, thank you po. Thank you po sa lahat. Radyong God pagbiyahe. bless po. Salamat. Bawi na po. Thank you. Ang kalamay-hati, napabagya po yung kalamay-hati sa Bohol, murag wa naman. Gyapon. Nagkanindot ang kalamay karon sa Bohol kay na yung mga flavor. O ba? Di, di na ito sa naka-flavor. Enterprising ba? Enterprising. Okay, isa na namang kwentuhang cybersecurity for this week. Please share to your friends, your relatives, and your families, no, what we have learned today. It's very important because the problem is growing. It's been growing. In my 31 years in this industry, I never saw the problem went down even for once, no. It kept on growing. So we have to help each other, and we have to share the knowledge that we acquire from conferences and from any awareness programs. Idi Primo, your words, Your words of wisdom. the senior words of wisdom. Wala ko narinig. Ano yun? Sorry. Ayaw pa. Mahina Magaling, ang pandinig. Nabibingi kasi pag ganun Nabibingi yan. Hindi, yung ano ko lang, yung sasabihin ko lang na very excited yung mga barrio captains doon sa Malboal about DICT's Yeah. aggressive information campaign, lalo na doon sa egov.ph natin Sige, na sige. We na will do that. gusto na nilang marinig kasi Mm. wala na silang choice eh. Nandun na lahat eh. So, ma-happy din yung mga taga-bundok, lalo na yung mga merong signal kasi hindi Oo. na sila bababa, kakuha na sila kahit anong kailangan nila. Lalo na yung We mga will do estudyante. that by August siguro. By August Actually, siguro. actually sabi nila baka October na kasi they're just still preparing sa Okay. opening ng Pwede. ng klase. Cybersecurity ba yung October? Oh, So, yan. October. ganun. Baka Sige. Pwede. October natin i-target. Sige. Lagarin Okay. natin yung isang 7 Lagarin natin. district, 1 week. mga CTU na mga schools at sa Tama yun. mga Tama yun. Marami barangay. tayong ma-harvest na. Sige. Okay. So, Thank you, Mr. Press Chair. Sherwin ng Aurora Chapter. Magandang hapon, Press. Shout out sa lahat ng mga chapters natin sa Oo. PixPro, no? Nasa Baguio, nagdo-doctorate ito si Press Sherwin eh. Mga taga PixPro, mga doktor eh. Hilig mag-injection. Okay. Press Royden, your words of wisdom. Yes, continue lang tayo, no, sa mga kami din, no, sa PixPro Central Visayas, then in partnership with sa government agencies natin, lalo na sa DICT mismo, no? Yung mga awareness campaign natin, lahat po ay walang exempted dito, lalo na pag isang tao, isang pamilya ay konektado sa internet, lahat po ay may kaukulang risgo, no? So kailangan lang natin magbantay, no? Hindi basta-basta, no? Think before you click, never trust, always verify. So, magandang hapon ay magandang gabi po sa lahat. Happy weekend po sa atin lahat. Alright. Walang So, weekend. Friday na naman. At karamihan ay ang sinasabi ay happy weekend. Pero tayong mga nasa cybersecurity, Security. happy Hindi lang. lang. Happy lang. Walang weekend. Walang weekend. Weekend. Enjoy your Thank you. dinner. Thank you. Thank you, Pres Royden. Thank Sige. you, bye. Okay. Bye. Thank you.